Chapter 9. Napatda si Syra nang makita niya kung sino ang naghihintay sa kanya sa opisina niya. Si Benji. Ilang araw yon pagkatapos ng deklarasyon ni Greg sa kanya. Lalo siyang nagulumihan nang maalala niya kung bakit pamilyar ang mukha ng babaeng kasama nito. Ito yung nakilala niyang babaeng naghahabol kay Greg. "What is this, Benj?" tanong niya. Nagpapahiwatig ng pagkayamot ang kanyang tinig. "Look, Syra, I'm doing this for you, for us." "There is no us, not anymore." Gusto sana niyang isigaw, pero minabuti niyang lunukin na muna ang mga kataga. Something was up. She could sense it. She felt the need to get to the bottom of it. Gumawi ang tingin niya sa kasama nito. "Why are you with her?" "Kilala mo na siya, I'm sure," ani Benji. "Not personally. She is Greg's girlfriend," pahayag nito. "And we're here to tell you something. It's very important. Isinama ko itong si Isa dahil baka isipin mong gawa-gawa ko lang itong sasabihin ko." Gusto pa ba niyang makinig? Parang magsasayang lang siya ng oras dahil hindi niya tiyak kung dapat bang paniwalaan ang mga ito. She decided he better let them tell their story. "What is it, then? Tell me and make it fast. I have a busy schedule." Mataray na saad niya. "You are so full of yourself, aren't you?" Anas ng babaeng kasama ni Benji. Tumayo ito. Iniliyad ang katawan na tila ipinangangalandakan ang magandang tindig nito. Magaling mag-project ito at mukhang hiling itong gawin yon. "Well, sorry to burst your bubble, sweetie. Pero kung iniisip mo na sobrang in love sa'yo si Greg, maling-mali ka." Nagtagis ang mga bagang niya. Hindi siya palengkera. Pero ng mga sandaling iyon ay nangihinayang siya na hindi nga siya ganoon. Ang sarap kasing ingot-ngot sa sahig ng babaeng ito. "And you're telling me this out of the goodness of your heart, I'm sure," saad niya. "Far from it. Naawa ako sa'yo. If truth be told, I mean, you don't even know that Greg is not his real name." Natigilan siya, pero hindi niya ipinahalta iyon sa mahaderang babae. Ayaw niyang malaman nito na natinag siya sa sinabi nito. "Oh yes, sweetheart. Greg is just his, shall we say, screen name. Ang totoong pangalan niya ay Tyrone Francisco. I don't know if the name Don Anastasio Leonidas would ring a bell, but he is the old man who asked Greg, rather Tyrone, to find you." Pakiramdam niya ay may kabang bumara sa lalamunan niya. Nakilala niya ang pangalang binanggit nito. Minsan nang nasabi sa kanya ng mami niya ang tungkol sa pamilya ng namayapang daddy niya. Leonidas, ang orihinal na apelyido niya. Pero nang maikasal ang stepfather niya at ang mami niya, ay inadapt siya ng stepfather niya, kaya napalitan ang apelyido niya. Ayon sa mami niya, wala na itong kontak sa pamilya ng daddy niya sa napakatagal na panahon. Mahaba at pang telenovela ang dahilan kung bakit. Sa kalaunan ay hindi na niya naiisip man lang ang tungkol sa pamilya ng ama niya. Hanggang sa banggitin ni Isa ang apelyido ng daddy niya. "Si Don Anastasio ay lolo mo," patuloy ni Isa. "Namatay na siya at ikaw ang itinalaga niyang tagapagmana. That didn't sit well with Greg, Tyrone. Maliit pa kasi siya ay siya na ang tumayong surrogate grandson ng lolo mong kawawa naman. At wala nang nakilalang sariling apo. Tyrone managed all of Don Anastasio's business affairs. He had been promised by the old man that he would inherit everything one day. Pero biglang nalaman ng lolo mo na may tunay na apo pala siya. Lo and behold, he changed his mind and made you his heir." Imagine kung ano ang naramdaman ni Tyrone, hindi ba? Well, he is a good man. Dahil doon, kahit masama ang loob niya,
Isinunod niya ang huling habili ng matandang itinuring na rin niyang lolo niya. He felt he was duty-bound to do so. Hinanap ka niya para alamin kung anong klaseng tao ka. Somewhere along the way, he must have been away from his original motive of just finding out what kind of a person you are. O baka naman original na plano na talaga niya ang hindi lang kilalanin ka, kundi subukan din niyang mahulog ang loob mo sa kanya. Marami siyang gustong sabihin kay Isa. Marami rin siyang nais gawin dito at una na nga roon ang paggudgud dito. Pero hindi siya makakilos, hindi makaimik. A part of her was screaming that the woman was lying. But another part of her was urging her to keep listening and keep up open mind. Siguro ay may nahimigan siyang batid ng katotohanan sa sinasabi nito. Just think, he found himself in a win-win situation. Kung madidiskubre niya na hindi ka karapat-dapat na magmana, mapupunta sa kanya ang dapat ay sa iyo. Kung mabobola ka niya at magagawa ka niyang papaniwalaing mahal ka niya at mapapangasawa ka niya, ganoon din ang mangyayari. Wala siyang ikatatalo. Eka nga, kaya nga pati itong si Benji ay ginusto niyang alisin sa eksena. He couldn't afford to have another man marry you. At kasama sa plano niyang pag-aalis sa eksena sa magaling na boyfriend ko ang pagloloko ng lalaking yan? Ganoon ba? Hirit niya. I told you, Syra, wala kaming relasyon ni Gina. She was after me, that's all. Iniiwasan ko siya pero lapit siya ng lapit. Inulit ni Benji ang dating palusot nito. Kaya pinatulan mo na lang siya para matahimik siya, ganoon? Pinagtaasan niya ito ng kilay. It was nothing serious, believe me. Kahit si Gina ay ganoon din ng tingin sa kung anumang namamagitan sa amin. We were just playing. But Tyrone discovered it. Since he could use that knowledge and make a big deal out of it. Iyon ay para mawala na ako ng tuluyan sa eksena. Ang gusto sana niya ay ang basta na lang balewalain ang sinasabi ng dalawa. Naroon pa rin kasi ang katotohanang parehong makikinabang ang mga ito kung maniniwala siya sa mga ito at palalayasin sa buhay niya si Greg o Tyrone nga ba. Pihadong iniisip ni Benji na mapapapayag siya nitong patawarin ito at magkabalikan sila kung mawawala sa landas nito si Greg. Si Isa ay malamang na ganoon din. With her out of the way, it would be so much easier for the woman to seduce Greg or Tyrone. Sumasakit na ang ulo niya sa kakaisip kung ano nga bang pangalan ang ipantutukoy niya sa lalaki. At bakit ba niya paniniwalaan ang sinasabi ng mga ito? Paano nagkaroon ng kredibilidad ang mga ito? Here's proof. Isang newspaper clipping ang iniabot ni Isa sa kanya. Don Anastasio Frotich is making beautiful music with her ex-model and now famous fashion consultant. Iyon ang caption ng larawan na kasama ng article. Walang duda na si Greg ang lalaking nakaakpay kay Isa. Pinasadahan niya ng tingin ang sinasabi ng write-up. Maiksi lang iyon, pero tinutukoy roon ang pangalan ng lalaking tinaguriang Frotich nga ni Don Anastasio. Tyrone Francisco ang nakasaad doon. Bigla ay parang dumilim ang mundo niya. O mas akma sigurong sabihin na gumuho iyon. Naniniwala ka na ba sa amin? Tanong ni Benji. Hindi siya makasagot. Hindi niya gustong bigyan ng kasiyahan ang mga ito, lalo na si Isa. Kasiyahan na idudulot ng kaalamang epektibong pinaguho ng bombang pinasabog ng mga ito ang kanyang pangarap at ilusyon. I'll take this under advisement, aniya. Oh, for heaven's sake! Bulalas ni Benji. Ano pa ba ang kaduda-duda sa sinabi namin? Hayan nga at may pruweba ka na. Are you that willing to turn a blind eye to what the man is doing because you are that in love with him? Pwes, gumising ka, Syra. Idilat mo ang mga mata mong gusto mo pa yatang panatilihing nakapikit. Niloloko ka lang ng gagong yon. At ang panloloko niya ay ilang ulit na mas masahol kaysa sa pagkakamaling nagawa ko. I said, I'll take this under advisement. Ulit niya. Thank you for the information.
Syra, ano ba ang... Let it rest, Benji. Pigil dito ni Isa. She'll come around. Let it rest, Benji. Pigil dito ni Isa. She'll come around. Kailangan lang niya ng kaunting panahon para maisip na totoo ang sinasabi natin. Tayo na. Pero, let's go. Giit ni Isa. Lumabas na nga ng silid ang mga ito. Pero kahit ilang sandali na ang nakalilipas mula nang sumara ang pinto, ay nanatili pa rin siyang nakatulala. Could it be true? Parang hindi matanggap ng kanyang isipan. Lalo na ng puso niya ang natuklasan niya. Pero tila pinatotohanan iyon ng pagkakadiskubre niya na ibang pangalan ang ginamit ni Greg sa pagpapakilala sa kanya. Bakit ito gagawin yon kung walang kakaibang motibo ito? And why did he apply as her driver when he was the protege of a very rich old man? She felt so cold inside. Animo ay naging isang malaking bloke ng yelo ang kanyang kalooban. Hindi na niya sinulyapan man lang ang nakalistang schedule niya na nasa ibabaw ng desk niya. Sa halip ay tumuloy siya sa labas at nagtungo siya sa lunch. Tinawagan niya si Greg o si Tyrone na kanina ay sinabihan niyang sumaglit sa grocery store ng isang malaking mall para bumili ng isang produkto ng kumpanyang umarkila sa kanila para sa launching ng naturang produkto. Nag-iisip siyang gawing central theme ng lunch ang packaging ng produkto. Parang ilang ulit siyang namatay habang hinihintay niyang dumating ito. Lalakad na ba tayo? Bungad ni Tyrone pagpasok nito sa lunch. Akala ko, mamaya pa ang appointment mo sa labas. Umuwi na tayo. Aniya. Bakit? May sakit ka ba? Masama ang pakiramdam mo? Parang nag-aalala nga ito. Gusto niyang sigawan ito. Ang galing umarte nito. Ang tindi. Pang-famas. Umiling siya. Basta, gusto ko nang umuwi. Tayo na kung ganoon. Nagpatiunan na ito sa paglakad at kagaya ng nakagawian nito, sa bawat pintong madaanan nila ay pinagbubukas siya. Wala siyang imik habang nasa daan sila. Wala kasi siyang maisip na sasabihin. Marami siyang gustong isumbat dito, pero tila wala pa siyang sapat na lakas na gawin yon. Masyado kang tahimik. May problema ba? Tanong nito. Marami. Sambit niya. Baka makatulong ako. Anito. I doubt it. Inilabas niya ang cellphone niya. Nag-dial siya roon. Si Benji ang tinawagan niya. Hindi niya alam kung bakit. Ito lang ang unang naisip niya. Baka dala na rin iyon ng habit. I'm so glad to hear from you so soon, Syra. Ani Benji nang sagutin nito ang tawag niya. Where are you? I'm on my way home, Benj. Aniya. Naniniwala ka na ba? I don't know yet. Probably. Mahirap mag-isip dahil masyadong masakit ang madidiskubre niya kapag pinagbuti niya ang paghimay ng mga impormasyon. Baka kaya na may mental block siya ay dahil pinoprotektahan pa ng utak niya ang kalooban niya sa sakit na nakaambang madama niya. I'll meet you there, okay? Sure. Pinindot na niya ang boton na tatapos sa pag-uusap nila. Bakit mo pa kinakausap ang gagong yun? Tanong ni Greg. Tinapunan siya nito ng tingin at sa saglit na pagbaling nito sa kanya ay nakita niyang makulimling ang anyo nito. May kailangan lang ako sa kanya. Aniya. Ano yun? Moral support. Para saan mo naman kailangan ng moral support? Ang galing-galing talaga niya. Sa loob-loob niya. Kung magsalita ito ay animo napaka-inosente. Siguro ay hindi pa nito alam ang natuklasan niya, kaya ganoon ito. Hindi niya alam, pero napakahirap para sa kanya ang sambitin ang mga katagang bubuwag sa ilusyon nito na wala siyang kamuwang-muwang sa kalokohan nito. Hindi niya gustong magsimula dahil siguro natatakot siya na hindi na niya maawat ang pagwawala niya. She hated losing control over herself, over her emotions.
kaya hanggang kaya niya ay nagtitimpi siya. Hindi nagtagal ay pumasok na sila sa loob ng gate ng bahay niya. Nakahinga siya ng maluwag. Magwala man siya, nasa bahay na siya. Ganon pa man, pinanatili niyang kalmado ang sarili habang bumababa siya ng sasakyan. Ano ba talaga ang problema, Syra? Tanong uli ni Tyrone. Ikaw ang problema, Greg. O baka mas tamang tawagin kang Tyrone. Katahimikan ang sumalubong sa sinabi niyang yon. Dahil doon ay tuluyan nang namatay ang aandap-andap na pag-asa niya na pawang kasinungalingan ang isiniwalat ni Isa at Benji sa kanya. Kung walang katotohanan yon, hindi dapat nagulat ito ng ibang pangalan ang itawag niya rito. How did you find out? You jerk! Singhal niya. Nag-Ingles na ito at mahusay itong magsalita niyon. Maganda ang diksyon. Dagdag na patunay lang iyon na hindi nagsinungaling sina Isa at Benji. You big jerk! Hindi siya nakapagpigil. Sinugod niya ito at pinagahampas sa dibdib. Nag-uumapaw ang galit na nadarama niya. This man made a fool out of her. Pinaikot nito ng husto ang ulo niya. Binilog iyon. At siya natanga, nagpadala naman siya. Dahil lang ba iyon sa malakas ang karisma nito? Naalala niya ang mga pagkakataong binigyan niya ito ng laya na halikan siya. Napakaswerte ng gunggong. Syra, enough! Sinukol nito ang mga braso niya. Please, let me explain. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Sigaw niya. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Narinig niya ang pagbukas ng gate. Pumaling si Tyrone sa gawin yon. What are you doing here? Angil nito nang makita nito si Benji. Are you alright, Syra? Lumapit si Benji sa kanya. Hindi nito sinagot ang tanong ni Tyrone. Ang gagong ito ang nagsabi sa'yo, ano? Ani Tyrone. How did you find out, you bastard? Hindi na importante yon, ani Benji. Ang mahalaga ay nadiskubre ni Syra ang maitim na motibo mo. Walang sabi-sabi, sinapak ni Tyrone si Benji. Sumadsad si Benji sa lupa. Pero agad ding pumangon ang huli at dinaluhong si Tyrone. Stop it! Sigaw niya. Nang hindi pa rin tumigil sa pagpapapambuno ang mga ito, itinungo niya ang garden hose. Binuksan niya ang gripo at itinoon ang tubig sa dalawa. Kagaya ng mga asong nag-aaway, mukhang naghulasan ang mga ito ng mabasa ng tubig. Nang maghiwalay ang mga ito ay pumagitna na siya sa mga ito para pigilan ang muling pamapag-abot ng mga ito. I want you to leave, Tyrone. Itiniin pa niya ang pagbigkas sa pangalan nito. Wouldn't you even let me explain? Anito. What for? It's not as if I would believe you. Ganti niya. She saw the hurt in his eyes. Pero hindi na niya pinansin yon. He deserved to be hurt because he hurt her too. And he hurt her first. Pero ang tinamaan ng magaling ng lalaking yan na nanloko sa'yo, pinaniwalaan mo. Sabi nito. Nasa akin na siguro kung sino at ano ang gusto kong paniwalaan. Sagot niya. Now, please go. Syra, sana ay... You heard her? She wants you to get lost. Sabat ni Benji. Tyrone looked at him as though he wanted to tear him with his bare hand. Lalong kumalimlim ang anyo nito nang akbayan siya ni Benji. Get your hands off her. Angil nito. At sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na pagbawalan ako? Hamon ni Benji. Just go, Tyrone. Git niya. Ayaw na niyang magrambulan na naman ang dalawa. Mukhang may sasabihin pa sana si Tyrone, pero hindi na nito itinuloy yon. Sa halip ay itinoon nito ang mga mata kay Benji. If you hurt her in any way, I'll get you for it. Babala nito. Look who's talking. Ganti ni Benji. Ikaw ang nananakit sa kanya.
Nagpalipat-lipat pa ang tingin ni Tyrone sa kanila bago ito tumalikod at iniwan na sila. Napasandal siya kay Benji nang makaalis na si Tyrone. Para kasing tinakasan siya ng lakas pagkatapos ng engkwentro nilang yon. She hurt so much she could hardly think. Napakasakit na makumpirma niya na totoo ang natuklasan niya. Doon niya nahinuha na kahit paano ay umasa siya na sana ay ikaila ni Tyrone ang bintang niya. Kung itinanggi nito yon, may rason pa siya para umasa. Pero mas mabuti na rin siguro ang ganoon. Isang bagsak na lang ang sakit. And how it hurt. I'm here for you, masuyong sabi ni Benji. Napaangat ang tingin niya rito. It was like looking at another person. Matagal-tagal din niyang naging katipan ito. Pero parang estranghero ang nasa harap niya ng mga sandaling yon. This man had hurt her too. Pero kakatuwang napakabilis na wala ng galit niya rito. Pati na ang sakit na idinulot niyon sa kanya. Kahit nga lang siguro niya ang nasaling, kaya ganoon na lang ang pagmamarakulyo niya nang malamang may ibang babae ito. Pero ngayon ay lipas na ang galit niya. The truth was, she didn't seem to feel anything for this guy anymore. Thanks for the thought, but I can take it from here. Aniya. Mukhang nangulimlim ito. Ano ang ibig mong sabihin? Salamat sa impormasyon. Salamat at napigilan mo ang patuloy na pagmumukha ko sanang tanga. Pero kung iniisip mo na pwedeng maging tayo uli, malamlam ng ngiti at pag-iling ng ulo ang ipinantapos niya sa nais niyang ipahiwati. But, Syra, hindi na ako galit sa'yo. Sabad niya. And I have forgiven you for fooling around. I won't do it again, I swear. Maikting na pahayag nito. It doesn't matter anymore. Maybe I just need to be alone for a while. Aniya. I can help you. Saan nito? I know, nagpapasalamat ako dahil doon. Now, if you excuse me. Tila magpoprotesta pa ito, pero malamang na naipasya nitong huwag nang gawin iyon. Okay, but if you need me, you know how to get in touch with me. Wika nito. Tumango siya, tsaka niyang initian ito. Tinampian pa nito ng halik ang pisngi niya bago siya iniwan. Tears slowly rolled down her cheeks as she watched him walk away. Pero hindi para dito ang mga luhang umagos sa kanyang mga pisngi. Si Tyrone ang nasa isip niya. Habang makiramdam niya ay hinahalukay ng sibat ang kanyang dibdib. So he just wanted her for her money. Mukhang totoo nga ang kasabihan na money was the root of all evil. Hayun nga at kahit wala pa sa kamay niya ang kayamanan, hindi pa nga niya alam noon na mayroon siya niyon, ay nagtamo na siya ng kasawian at pera ang dahilan. Ilang sandali lang niyang hinayaan ang sarili niya na tumangi. Kapag kwan ay pinunasan na niya ng kamay niya ang mga luhang bumasa sa mga pisngi niya. Some things were not worth crying over. Kasama na roon ang mga lalaking katulad ni Tyrone. At least, that was what she tried to tell herself. Sunod-sunod ang mga events na hinawakan ni Syra. Nagpapasalamat siya roon. Iyon ay kahit may mga araw na sa sobrang pagod ay halos hindi na siya makapagpalit man lang ng damit bago siya bumagsak sa kama. She would then fall into a deep, dreamless sleep. At iyon ang bentahe ng pagiging sobrang abala niya. Kung hindi pata sa pagod ang katawan niya, tiyak na mahihirapan siyang makatulog. Sigurado siyang babagabagin siya ng mga alaala ni Tyrone. Alam niya yon. Dahil ayon at sa mga pagkakataong hindi na siya magkanda-ugaga sa dami ng ginagawa niya, ay nagkakaroon pa rin ng mga panahong nakakagiit ito sa kanyang isipan. Kapag nangyayari iyon ay parang paulit-ulit siyang sinasaksak sa dibdib. His memory would trigger an avalanche of pain that she found so hard to overcome. Paano pa kaya kung may mga bakanting oras siya? Baka hindi na niya mapigilan ang umiyak ng umiyak. Ayaw pa naman niyang gawin yon. Tyrone was a jerk and jerks were not worth crying over. Pero paano ba kung ang jerk na yon ay ayaw tangtanang mahalin ng pasaway na puso niya? Yes, she loved him. And yes,
idiot that she was still in love with him. Iyon ay sa kabila ng pagkakadiskubre niya sa mga ginawa nito. Tunay nga yatang bulag at baliw kung minsan ng puso. Tapos na siya sa pinakahuling event na pinamahalaan niya. It was another long day. Tiyak na lagpas hating gabi na naman siya makakauwi. Antok na siya, pero marami pa siyang kailangang asikasuhin bago siya makaalis sa venue. Pinadali na niya ang pagsasaayos ng loose ends para makauwi na siya. Pipikit-pikit ang mga mata niya habang nagmamaneho siya. Ang mas mabuting gawin, ang mahigpit na ipinapayo ng mga eksperto sa mga gayong pagkakataon ay ang humimpil sa isang tabi at umidlip muna. Isa rin kasing madalas na dahilan ng mga sakuna sa daan ang pagkakatulog ng nagmamaneho, kahit umaandar ang sasakyan. Falling asleep while driving was one of the top 10 reasons why road accidents happened. Ang kaso, tila mas delikado pa ang huminto siya sa isang tabi kaysa ang ituloy niya ang pagmamaneho. Sa dami ng mga nagkalat na masasamang tao, nalalong dumarami ang naglalabasan kapag ganoon din oras na ng gabi. Ay para siyang nag-imbita ng disgrasya kung hihimpil siya ng basta-basta. Masyado rin namang inconvenient kung mag-hotel pa siya ng dahil lang sa simpleng antok. Just a few minutes more, pakonswelo niya sa sarili. Sa palagay naman niya ay kaya pa niyang makarating sa bahay. And then it happened. Kung paano eksakto nangyari yun, hindi na niya matukoy. 1 minute she was driving down the highway, and the next thing she knew, she was startled by a loud sound. Kahit alimpungatan pa siya ay nakilala niya ang tunog. Sunod-sunod na busina yon. To her horror, she saw headlights coming off her. Mukhang nakatulog siya. At sa sandaling pagkawala ng paggiya niya sa sasakyan, ay lumipat iyon sa kabilang lane. May kasalubong siya at magkakabanggaan sila.